may major update. Ito yung major update. Hindi na natin kailangang dumaan sa agencies. Medyo mahirap maging Pinoy kasi kailangan talaga natin i-prove yung selves natin na capable tayo to travel. That's the reality of being a Filipino. Hello guys! Kumusta kayong lahat? Konnichiwa! Charot! This is Dave, the Puripo Traveler, at nandito tayo ngayon sa MOA kasi kakukuha lang natin ng passport natin. And good news, finally, nagrantan tayo ng Japan 5 years multiple entry visa. So grabe po yung pinagdaanan natin. Thank you Lord. Grabe yung pinagdaanan natin para makuha ito. Sa mga tumutok, alam nyo kung gaano kahirap yung struggle na makapag-apply. Kasi nung January, nag-announce yung Japan Embassy na apply kayo kung magja-Japan kayo 2 months prior to your travel date. Kasi grabe yung influx or grabe yung surge ng applicants this year. Sinukuan ko na talaga noong January kasi meron pa tayong trips sa US, sa Mexico, tapos Singapore, at nakauwi lang talaga tayo sa Pilipinas noong first week of March. Pero nailaban ko siya, inilaban natin siya. Maraming salamat sa friends kong nag-encourage sa akin na baka kaya pa, Kuya Derek and Myra, shout out. So nung nakauwi tayo sa Pilipinas noong March 4, nag-apply tayo sa Relay Tours or Rally Tours. Naglista tayo ng pangalan natin alas 3 ng madaling araw. Tapos 10 AM sinabit natin yung requirements natin. March 10, they lodged my application sa Japan Embassy. Tapos March 14, tumawag yung Relay Tours na okay na for pick up yung passport natin. Hindi nila dinisclose kung na-approve ba tayo, kung na-approve man, single entry ba, multiple entry ba. Basta sinabi lang nila na ready na for pick up on March 15, kinabukasan. Hindi ko in-expect na magiging ganun kabilis yung process natin. Kaya buti inilaban natin. So yung lesson for me dito, huwag susuko. Ilaban natin hanggang kaya pa. May major update. Ito yung major update. Hindi na natin kailangang dumaan sa agencies by April 7. Kasi by April 7, yung mga applications natin, Japan visa application natin, kailangan na siya dumaan sa visa application centers na merong 5 locations in the Philippines. So i-flash ko dito kung saan tayo pwede mag-apply ng ating visa. Gusto ko lang i-share na kung magta-travel kayo dito sa Philippines, in Japan, in Korea, anywhere else in the world, you can book your activities, hotels via Klook, and just may promo code DAVEDINOKLOOK para maka-discount kayo. Tapos kung prefer nyo naman mag-book ng inyong hotels, mas comfortable kayo mag-book ng hotels sa Agoda, may promo code na rin tayo, Dave Agoda. So mariredeem nyo ito sa app, make sure na all caps yung Dave Agoda. Up to 10% discount yung pwede nyo makuha kung gamitin nyo yung promo code. Nag-Japan na tayo noong 2020. Ito was single entry na visa. So sinabit natin yung old passport natin. Tapos meron na rin tayong Schengen visa kasi nag-Europe tayo noong 2022. Last year nagranta din tayo ng 5 years na Korean multiple entry na visa. Tapos this year, January, nagranta din tayo ng 10 years na US multiple entry na visa. Tapos today, ayun, 5 years Japan multiple entry na visa. For Japan visa, yung sinabit ko, of course, valid passport. So make sure na sa travel date ninyo, valid pa yung passport ninyo ng at least 6 months. Alright, sa travel dates ninyo. Tapos application form na madadownload ninyo sa website din ng embassy. Ito yung link. So yung application form, kailangan may naka-attach dyan na passport size na ID picture. Tapos, aside from this two, since nagre-request tayo ng multiple entry na visa, nag-submit din tayo ng request for multiple entry visa na form na you can also find sa website ng Japan Embassy. Meron ding isa pang requirement, yung PSA birth certificate or marriage certificate kung kayo married. Isasabit nyo ito kung first time nyong mag-Japan, kung wala pa kayong Japan visa. Ako, since may Japan visa na ako, hindi na ako nag-submit ng PSA birth certificate. At syempre, hindi pa naman ako kasal. So, wala tayong marriage certificate na may sasabit. Tapos, other requirements, itinerary for Japan, bank certificate. So, sa bank certificate ninyo, kailangan doon naka-indicate yung balance ninyo within the last 6 months. Kung wala doon yung inyong ADB or average daily balance within the last 6 months, kailangan nyo magsabit ng bank statement.
ITR if you are employed like me, tapos Certificate of Employment. So now, for the major change sa Japan visa application, hindi na tayo magsasubmit ng application natin sa accredited na agencies. Okay, dediretso na tayo sa Japan Visa Application Center. First step talaga ay mag-book kayo ng appointment. Makakapag-book kayo ng appointment sa website ng VFS Global. Kailangan nyo muna mag-register, gumawa kayo ng account kasi hindi kayo makapag-book ng appointment kung wala kayong account. Once makagawa kayo ng account, may mga details na kayong kailangan i-fill out, pipili na kayo kung saang application center, Japan Visa Application Center yung prefer ninyo, ano yung type ng visa na in-apply ninyo, kung mag-apply ba din ba kayo ng multiple entry. Mag-a-appear din right away ano yung earliest na date na available for an appointment. So yung nakita ko, I think earliest na ng May. So, chinek ko kasi yung Quezon City, tapos Makati, tapos Parañaque. I think earliest na yung May as of today. Kapag makapag-book kayo ng appointment, of course, kailangan nyo ng physical appearance sa Japan Visa Application Center. Difference din ngayon, mayroon ng collection ng biometrics. Kailangan yung mag-scan ng inyong fingerprints, titikan din kayo ng picture. Yung fee for Japan Visa through this new process ay nasa 520 pesos. I-check nyo yung website na ito for more details kasi nandyan yung mga detalye kailangan ninyong basahin. For example, anong gagawin ninyo kapag nasa Japan Visa Application Center na kayo, such as be there 15 minutes before your appointment, ano yung mga documents na dapat ninyong dalhin. Pero kanina na-mention ko na din naman yung mga basic requirements na sinabit ko for a multiple entry visa. Again, in a nutshell, hindi na tayo magsasubmit sa agency ng application natin for Japan Visa. So magsaset tayo ng appointment sa Japan Visa Application Center. Alright? God bless guys. Sana ma-approve din kayo. Sana makapag-Japan din kayo. Super thankful. Kasi nakapag-book na talaga ko ng ticket guys for Cherry Blossoms. Sakura sa Japan. Pangarap ko yun na experience yung Sakura ng Japan. Cherry Blossoms. Huwag niyo akong tularan. Ay, ideally guys, dapat may approve visa muna kayo before kayo mag-book ng ticket. Pero ako, nag-risk ako kasi mura-mura pa yung ticket na nabook ko eh. Kasi feeling ko magmamahal na yung ticket kung hindi pa ako nag-book nung time na yon. I hope naka-help yung vlog na ito para ma-enlighten kayo sa mga sinabit ko and at the same time sa bagong process, diba? This 2025 for Japan Visa application. Medyo mahirap maging Pinoy kasi kailangan talaga natin i-prove yung selves natin na capable tayo to travel. But that's the reality of being a Filipino. Kailangan na lang talaga natin mag-comply ng requirements. Yun, sana ma-approve kayo guys. At again, sa mga bookings ninyo, i-comment ko din yung link sa baba na mga pwede ninyong mabook. At yung promo codes ko din. Kung bago mo yung promo code ko, i-update ko lang din yan sa baba. Ko pa guys, natatapos yung US vlogs ko, yung Mexico vlogs ko, yung Singapore vlogs ko, itong Japan vlogs, sana by April or May ma-upload ko. Bangan nyo na lang. May Coron vlog pa tayo guys. This is Dave guys, the Kuripot Traveler. Let's live our best lives. Bye bye!